Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang mabilisang paraan para ma-fix natin ang issue ng Epson L120 printer. Common na mangyari kasi kapag ganitong mga printer ay yung black output yung mawawala, kagaya nito. Makikita natin na while nag-test tayo dito, may mga ilang mga kulay na nawawala, at specifically ang mawawala talaga kadalasan ay ang black dahil ito ang karaniwan na ginagamit. So nakikita natin ngayon sa ating pag-test yung ibang kulay, yung yellow, magenta at saka cyan ay okay naman, pero kung titingnan natin, ang nawawala ay ang black. So nawawala ang bahagi na ito ang black. So yan ang ating i-fix sa video na ito. Okay, so gaya ng sinabi ko, nakabukas na yung printer, and then gagamit tayo ng mga materials like cleaning solution. Meron tayo ditong plate na gagamitin natin, syringe with tube, rubber tube. So naka-open na, and then of course i-turn off natin yung power para safety. Then in-unplug natin yung USB cable, at saka i-unplug na rin natin para sigurado talaga yung plug or power cord. Now pagkatapos i-move natin ang cradle in the center, at tatanggalin natin yung plastic. Yung plastic na yan ang nagsisilbing protection sa kanyang rubber tube. And then isa-isa, meron pang kunting laman, nakikita natin merong black, cyan, magenta, yellow. So yan ang makikita natin pagkatapos na ma-remove natin yung cover. And then gagamit tayo ng tweezer. So dalawang piraso magkabilaan. Of course, pwede rin kayo gagamit ng iba pang mga tools na pwede natin isungkit dito sa gilid. So sa gilid kasi nito, meron siyang konting notch, no, na nag-protect or nag-keep in place. So iangat natin ng konti siya, ganyan. Minsan hindi agad matanggal. So kailangan lang sungkitin yung notch sa gilid, gaya nito. Dahan-dahan lang kasi baka rin masira kung hindi natin inaayos. So pag natanggal na ganyan, ito yung mga notch sa gilid, left and right, magkabilaan siya. Isinusungkit natin dito using the tweezer, or pwede rin kahit anong pin na magagamit ninyo. Then pagkatapos, kailangan natin kukunin yung kanyang head, print head. So gamit ang Phillips head screwdriver, meron siyang tatlong screws. So isang screw, pangalawang screw, dahan-dahan lang dapat para hindi masira, at saka yung panghuling screw. Pagka na-remove na yung tatlong screw, so papakita natin ng maayos, meron pang isa. Okay, natanggal na yung last na screw, yung pangatlong screw, tatlo lang. And then ready na siya, i-pull lang ninyo using your hand. Itong nasa gitna, i-pull lang ang bahaging ito, dahan-dahan, dahan-dahan, ganyan. Pag na-remove na, of course, ito na yung kanyang pinaka-print head. So pupunasan ninyo ng tissue, at saka of course gagamit tayo ng rubber gloves o kung ano pang rubber, yung disposable na rubber gloves. Pagkatapos i-remove ng dahan-dahan yung flex, kagaya nyan. And then ito ang ating i-focus. So sa pinapakita ko, meron tayong maliit na plato na kung saan merong partition. Nabibili ko yan, na pinili ko talaga para hindi na ako pupunta pa sa labas para ang dumi itapon. So meron tayong syringe with the rubber
tube. Mabibili rin yan online kapag magsi-search kayo sa mga online shop. And then mas madali na lang natin kasing i-unclog yung mga bumabara na mga ink. So kuha lang ng konti, isang takip lang ng cleaning solution at saka gamit ang syringe with the rubber tubing, isipsipin or i-suck ang ganyan. So ganyan lang ka konti para hindi naman madaling maubos yung ating cleaning solution. So sapat na yan kapag hindi masyadong barado yung ating print head. So and of course kailangan natin yung ating plato para doon natin of course hindi matapon yung mga ink. Pagkatapos nyan, isa-isa nating push no, o yung liquid cleaning solution dito sa kanyang nozzle. So kailangan lang talaga na maingat para hindi masyadong mabasa yung ating printer head. So i-insert lang yung rubber tube at saka of course i-push niyo yung syringe para lalabas yung mga extra na ink. So una nating na declog yung cyan, and then of course na unclog na rin yung magenta, and of course yung pangatlo i-unclog din natin yung yellow. Konti lang, pero depende yan kapag masyadong bumabara, kailangan ninyo ng dagdag na cleaning solution. So and lastly, yung pinaka-importante kasi ang nawala yung black na ink or output. So i-squeeze lang kagaya nyan, dapat parang fountain siya, lalabas lahat. Okay, ganyan, lumalabas na yung excess na ink. Posible na bumabara kahit isa pang butas na micro holes niyan na may nakabara, hindi na yan maayos na lalabas. So of course kailangan ng tissue, kailangan yung pupunasan at extra careful talaga, dahan-dahan lang yung pagpunas ng tissue. So kailangan din matipid sa tissue, kailangan talaga yung pagtipid. And then dahan-dahang punasan, careful dito sa kanyang pinaka-circuit na hindi mabasa, kailangan ang examination talaga. And then pagkatapos na mapunasan, of course kailangan nating itabi yung excess na ink na lumalabas, kabilang na yung cleaning solution. So pagkatapos nyan, ibalik na natin ang ating kinuha na printer head. So kung paano natin binalik or kinuha, gano'n din ang pagbalik. Dahan-dahan yung flex, ingatan talaga na tama yung pag-insert. Once na ma-insert, pupunasan uli, and then dahan-dahang ibalik. So kagaya nyan. So once na ibalik na, of course, huwag kalimutan na ibalik din ang tatlong mga screws. Okay, screws using the Phillips head screwdriver. Maingat din, dapat na hindi masyadong tighten yung ating mga screws, tamang-tama at tamang-tama lang yung pressure. Okay, pagkatapos na maibalik, ibalik din natin yung kanyang retainer, yung holder ng mga of course yung ating mga adapter, yung ating sa ito, damper, yung tinatawag na damper. So ang black dapat nasa left side, next to the black is the yellow, followed by the magenta, at saka lastly yung cyan. So kailangan in place yan, at saka merong line dyan sa hose, kailangan naka-align dyan sa pinakadulo. And then once na ibalik na, pagkatapos ibalik din yung plastic para ma-protectionan yung ating hose at ma-align din in place. Ito yung nagsisilbing protection at guide sa pag move ng ating cradle
kabilang sa pag-move ang rubber tube. So, kailangan i-try munang i-move and then pupunasan yung ating ink na excess dito sa ating pump assembly. So, sometimes yan ang bumabara. Kaya kung kinakailangan, pag matagal nang nag-clog ay lalagyan ng konting cleaning solution. Next na gagawin, kasi wala nang laman yung ating damper, next ay isak natin, i-remove natin yung syringe na ginamit natin kanina. Ito, na-remove yung kanyang rubber tubing. Pagkatapos, ang dulo ng rubber sa waste ink patungo doon sa waste ink tank, yun ang ating puntiryahin. Ngayon, i-insert lang ang syringe. Then, once na maayos na na-insert, ay subukan nating isak. Okay, i-move muna yung cradle. Then, susubukan uli na i-suction. Okay, makikita natin na dahan-dahang lalabas ang mga ink. That is the combination of all the 4 colors ng ating damper. So, take note, yung damper nagsisilbing buffer between, of course, the main tank at saka doon sa kanyang printer head. So, once na nasak na and may konting natanggal na ink, ay okay lang yan. Dahil yan ay nagpapatunay na gumagana pa ang pressure ng ating damper at saka yung hose natin ay okay. So, ibalik in place. Of course, huwag kalimutang ibalik yung ating hose. And ready na for testing. So, ngayon, i-plug in ko na yung ating power cord. Once na naka-plug in na, i-turn on kasi nakasaksak na yan, and then hihintayin muna nating mag-move yung ating cradle kasama ang damper at saka yung printer head. And of course, titingnan natin ngayon, ito yung unang output kanina, wala yung parting black, only yung ibang kulay like the cyan, magenta, and yellow. So, missing yung black. So, kailangan munang obserbahan yung movement. Ayan, yan ang normal na movement ng ating printer. Pagkatapos, using a new blank bond paper o di kaya scratch na po pwede pa nating magamit for testing. Naka-plug in na yan sa laptop with the test print na file. Isusubukan natin ngayon na mag-print at para makita natin kung nagiging effective ba ang ating process na pinapakita. So, walang cut ang video na ito para makita talaga ninyo ang pinaka-proseso. At I know na mga ka-DIY kakayanin ninyo yan. Just be very careful sa paggawa nito. Ang pag-iingat talaga ang kinakailangan. At ang, of course, tamang paraan. Nakikita natin ngayon na simula na siyang nag-print. At ang nawawala kaninang output na black ay, of course, lumalabas na. So, ano sa tingin ninyo? Epektibo ba ang ating proseso? Tingnan ninyo yung output. Yung kaninang wala na black ay bumabalik na. So, ito yung unang output na kung saan ay missing. At ito naman ngayon ang new output bago natin maproseso. The step-by-step procedure, success. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!